Hayden anak, kailan ka mag-aasawa? Ilang taon ka na? Hindi ka na bata, masyado nang malaki ang edad mo para manatiling single. Masaya ako sa mga nakamit mo sa buhay anak. Masaya ako na isa kang mapagmahal at respetadong mayor sa bayan natin. Pero mas hihilingin ko na maghanap ka rin ng babaeng makakasama mo sa habang buhay. Dahil temporary lamang ang lahat sa mundo. Tumatanda ka na. Halos lampas kalendaryo na. Mahinang wika nga ni Harold Ramirez, ang ama ni Hayden. Si Hayden naman na alam na ang sinasabi ng ama dahil ilang beses na nga itong nababangkit sa kanya at napapailing-iling na nga lamang at hindi maiwasan ng mapangiti. Gusto mo lang talaga ng apo kaya halos araw-araw mo nang sinasabi sa akin yan. Halos memorize ko na yan pa. Nakangising wika pa nga ni Hayden sa ama na siyang ikinangiti na nga lamang nito. Halata ba ako anak? Napapangiting wika pa nga ng ama na siyang ikinailing-iling na nga lamang ni Hayden. Halatang halata ka pa. Isa pa, alam ko namang matanda na ako na hindi na ako bata para manatiling single. Pero mas okay na ang babaeng pakakasalan ko ay alam ko na yung mahal ko sa puso ko. Eksplanasyon naman ni Hayden na siyang ikinatahimik na nga lamang ni Harold at napabuntong hininga. Nakaupo lamang sila sa sofa nang biglang tumunog ang cellphone ni Hayden dahilan para matigil ang usapan nila. Mayor, may natanggap akong balita na may sunog daw sa Timbaw. Mukhang marami pong nasalanta ng sunog dahil po nagkadikit-dikit po ang mga bahay nila roon. Bungad nga na balita ng kanang kamay niya na siyang kaagad na ikinatayo nga ni Hayden. Teka, ligtas ba ang mga tao? Nailikas ba sila? Ano pang nakuha mong balita, Arnel? Pagtatanong niya pa sa kanyang kanang kamay nang habang nabalisa nga at kinuha na nga lamang niya ang kanyang jacket. Sa nakuha kong balita, Mayor, kasalukuyan pong tinutupok ng apoy ang mga kabahayan. Pero may mga nailikas naman po. Meron pa rin pong hindi. Tugon nga nito. Maghanda kayo dyan, Arnel. Magpatulong ka sa buong team na may handa ang kaunting tulong natin at gawin kung ano ang dapat na maitutulong sa abot ng ating makakaya. Huling wika nga ni Hayden bago ibinaba ang tawag at saka nga bumiyahe sa lugar na may sunog. Nang makarating, ay naabutan pa niyang namamayagpag pa ang apoy sa mga kabahayan. Bagay na siyang tila nagpadurog sa puso ni Hayden. Lalo na nang makita ang mga taong halos napapaiyak na habang nakatingin na lang sa bahay na tinutupok na ng apoy. Bilang isang mayor sa bayan, ay hindi maiwasan ni Hayden ang masaktan para sa mga taong pinakamamahal niya. Mabilis na lumapit si Hayden sa kumpulan ng rescuers at saka ay nagtanong kung ano ang maitutulong niya. Samantala, si Amelia naman ay hindi na lang maiwasan ang mapaiyak na lang habang nakatingin sa bahay nilang tinutupok na ng apoy. Maaga siyang umalis ng bahay para sumaglit sa palengke dahil nauubusan na sila ng stocks sa bahay. Ibinili na niya ang dalawa niyang anak sa loob dahil mahimbing pa itong natutulog. Hindi naman niya akalain na sa pag-uwi niya ay maaabutan niyang tinutupok na ng apoy ang mga kabahayan kasama na ang bahay nila. Hyacinth, Archel, mga anak ko! Umiiyak na nga lamang na pagsigaw ni Amelia. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Kailangan kong puntahan ng mga anak ko. Ililigtas ko sila, maawa na kayo sa akin. Hindi ko kayang wala sila. Hayaan niyo na akong iligtas ang mga anak ko. Ang mga awtoridad naman ay naawa nga kay Amelia. Gusto sana nila itong tulungan pero masyado pang delikado na pumasok sa loob lalo na at masyado ng malaki ang apoy. Gustuhin man nilang makatulong. Gustuhin man din naming makatulong, misis. Pero masyado pang delikado. Hayaan muna natin gawin ng mga bumbero ang trabaho nila. Kapag sinabi na nilang under control na ang apoy ay pwede na pong pumasok ang mga rescuers para iligtas ang mga taong naroon pa sa loob kasama ang mga anak mo. Mahinang wika pa nga ng isang tanod doon na siyang kanina pa nga nagbabantay sa mga taong nasunugan. Iniiwasan ng mga itong pumasok sa loob at masaktan. Samantala si Hayden naman, hindi maiwasang mapalapit sa kumpulan ng mga tao, lalo na nang makarating nga at makarinig nga ng sigaw doon. Anong nangyayari?
mabilis na napalingon sa gawin niya ang mga nakakumpol na tao. Ganoon na lang ang pagtigil ng mundo ni Hayden nang makita ang hindi inaasahang tao na makikita niya matapos ang ilang taong paghihiwalay ng landas nila. Amy? Naging usal na lang ni Hayden habang gulat na napapatingin sa dating nobya. Napatitig siya sa mukha nito at ganoon na lang ang pagsikdo ng puso niya sa hindi malamang dahilan. Mukhang hindi pa rin pala nagbabago ang pagtingin niya sa dalaga. Hindi pa rin pala nawawala ang kakaibang epekto nito sa kanya. Mahal pa rin niya ito at mabilis na napapatibok ang puso niya sa tuwing napapatitig ito sa kanya. Hindi niya akalain na sa pagtulong niya sa mga nasunugan ay ito rin pala ang magiging daan para mahanap at makita na niya ang babaeng pinakamamahal niya. Amy. Hindi na napigilan pa ni Hayden ang pagkalapitan ng dating nobya at saka ito hinapit sa isang mahigpit na yakap na tila ay ilang taon siyang nangungulila sa kalinga at yakap nito sa kanya. Si Amelia naman ay tila na estatwa na sa ginawa ng lalaki. Mahigpit siya nitong niyakap na tila ay natatakot itong mawala ulit siya kapag binitawan siya nito. Na tila ay mawawala siya ng tuluyan sa buhay nito. Hayden? Hindi na nakapagtapos pa sa sasabihin si Amelia nang mabilis nang napapatingin si Hayden sa mga mata niya. Amo ko? Naalala mo pa ang pangalan ko? Parang tangang wika nga ni Hayden na siyang mabilis na ikinaiwas na nga lamang ni Amelia. Malamang, bakit naman hindi ikaw ang mayor namin? Siyempre. Hindi na nakapagtapos pa si Amelia nang biglaan na siyang niyugyug ng lalaki sa may balikat niya na tila ay ginigising siya sa kung saan. Kung kilala mo pala ako, bakit hindi ka bumalik? Hinintay kita, Amy. Hinintay kitang bumalik sa buhay ko. Hinayaan kitang umalis dahil gusto kong makipag-isip-isip ka. Binigyan kita ng oras, hindi ko alam na aabot pala ng ilang taon ng pag-iisip mo. Bumalik ka na sa akin, please. Kailangan kita sa buhay ko, Amy. Bukas ang pintuan ng mansyon namin para sa pagbabalik mo. Bumalik ka na. Please. Pagsusumamo na ni Hayden sa babae na siyang mabilis na ikinaiwas na nito ng tingin. May mga anak. Ganun na lang ang pagtili ng lahat nang makita ang tuluyang pagguho ng harapang parte ng bahay. Dahilan para tila ay napukaw ang atensyon ni Amy at maalala ang mga anak niya. Bahagyan siyang nanginig at tila sa mga panahong iyon ay hindi na niya alam ang gagawin pa. Kusang umagos ang luha sa mga mata ni Amelia at saka ay parang lutang na napapatakbo na sa gawin ng bahay niya. Kahit pa ay tinutupok pa ito ng apoy. Ngunit gaya kanina ay pinigilan din siya ng mga rescuers. Ma'am, masyado pang ang delikado. Kita mo na ngang gumuha ang harapan ng bahay niyo. Makinig ka na muna sa amin, ma'am. Para na rin ito sa ikabubuti ng lahat. Pero ang mga anak ko, sir, maawa naman po kayo. Kahit ang mga anak ko na lang, wag na yung mga gamit namin basta mailigtas lang po ang mga anak ko. Umiyak na wika ni Amelia. Sinisisi niya ang sarili niya na iniwan niya ang dalawa niyang anak sa bahay. Kung naroon sana siya, ay baka nadala niya papalabas ang kambal niya. Ito ang unang pagkakataon na umalis siya nang iniiwan ng mga anak sa loob dahil mahimbing nga ang pagkakatulog ng mga ito. Sinisigurado niya noon na may stock sila ng pagkain para hindi na niya maiiwan ang anak. Ngayong naubusan sila ng stocks at umalis siya saglit, ay hindi naman niya aakalain na iyon din ang oras na may mangyayaring sunog. Bagay na malaking ikinasisi ni Amelia sa kanyang sarili. Si Hayden naman na siyang narinig ang sinabi ng dating nobya ay halos na estatwa na sa kinatatayuan. May mga anak na siya? Kaya ba hindi na siya bumalik pa sa akin dahil nakahanap na siya ng iba at nakapag-settle down na siya? Naging wika na nga lamang ni Hayden sa kanyang sarili na tila ay siyang nagpahina sa buo niyang katawan. Nagpunta siya sa lugar para tumulong pero heto siya at nanghihina ang loob gayong siya
dapat ang magpalakas ng loob ng mga mamamayan niya. Huminga siya ng malalim at saka ay lumapit na sa dating kasintahan na ngayon ay umiiyak pa rin. San sila banda na malagi? Susubukan kong pasukin ang bahay. Kapag Juan ay wika nga ni Hayden na siyang gulat ng ikinalingon na nga lamang ni Amelia sa gawin niya. Taranta namang humawak si Amelia sa mga kamay ni Hayden at saka nagmamakaawang iligtas nito ang mga anak niya. Sa may likurang bahagi yung huling kwarto ng kulay gold. Please Hayden, iligtas mong mga anak ko. Maawa ka. Mabilis na hinapit nga ni Hayden si Amelia sa isang mahigpit na yakap. Gagawin ko ang lahat, Amy. Ililigtas ko ang mga anak mo. Doon nga ay lumapit si Hayden sa mga bombero at nanghingi ng mga gears. Inutusan niya rin ang mga bombero na igiya siya sa may likurang bahagi ng bahay at unahing pahupain ang apoy doon kaysa sa ibang bahagi ng bahay. Matagumpay na nakapasok sa loob si Hayden at doon nga ay mabilis niyang inilibot ang paningin niya para hanapin na ang dalawang bata na siyang anak ng dati niyang nobya. Napatigil sa pagtingin-tingin si Hayden nang makarinig ng iyak ng bata. Ganoon na lang ang pagtigil niya nang makita na ang isang batang lalaki na kanina pa iyak ng iyak habang yakap-yakap ang batang babae na tila ay nawawalan na ng malay. Mabilis na lumapit si Hayden sa dalawang bata. Nangyari bata? Nasaktan ba siya? Sunod-sunod nga na pagtatanungan ni Hayden sa batang lalaki habang kinukuha ang panyo sa bulsa niya para ipatakip yun sa ilong ng bata. Biglaan na lang po siyang nahimatay, kuya. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Si mama po, baka kung napano na si mama. Umiiyak naman na wika ng bata na siyang tila nagpadurog sa puso ni Hayden. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang mama mo. Paninigurado niya sa bata na siyang tila nagpahinahon na nito. Mabilis ang kilos na kinarga ni Hayden ang batang babae sa kanang braso at ang batang lalaki naman sa kaliwang braso niya. Handa na siyang umalis, kaso ay natatakot siya na baka sa pag-iwas-iwas niya sa umaapoy na kahoy ay maihulog niya ang batang babae, lalo na at wala itong malay kaya bago pa man siya nagsimulang umalis ay kinausap na niya ang batang lalaki. Pwede mo bang hawakan ng kapatid mo? Baka kasi may uhulog ko siya kapag lumabas na tayo. Naging masunurin naman ang bata sa kanya. Yumakap ito sa liig niya at doon ay hinawakan ng kapatid. Sinusuportahan ito. Natatakot na baka ay maihulog nila ito sa paglabas ng bahay. Napapangiti naman si Hayden at doon na nga nagsimulang maglakad palabas ng bahay sa tulong ng mga bombero na siyang nakasunod naman ng tubig sa bawat hakbang nila. Basang-basa na si Hayden dahil sunod-sunod silang pinaulanan ng tubig ng mga bombero. Nasa may pinto na sila at busy naman ang mga rescuers sa pagtulong-tulong sa pagpapaulan ng tubig nang bigla ang natumba ang umaapoy na kahoy sa gawi ni Hayden. Napansin naman iyon ng lalaki kaya mabilis niyang ibinaba ng kaunti ang dalawang bata para siya lang ang matamaan ng umaapoy na kahoy. Hindi naman po pwedeng tumakbo na lang siya dahil may posibilidad na baka ay makain ng apoy ang damit ng mga bata at malagay pa ito sa peligro, bagay na hindi niya kailanman mapapatawad sa kanyang sarili kapag nangyari iyon. Mayor! Sabay na napapasigaw ang mga bombero sa nakitang sitwasyon ng mayor nila. Si Hayden naman ay napapatango lang at napapatiimbagang na lang dahil sa mabigat at umaapoy na kahoy sa likuran niya. Halos naliligo na siya sa pawis dahil sa sakit ng likod niya, pero hindi siya pupuwedeng sunuko dahil alam niyang naghihintay si Amelia sa kanila at inaasahan nitong maililigtas niya ang mga anak nito mula sa kapahamakan. Ang batang lalaki naman na siyang nakita ang paghihirap ni Hayden ay napapaiyak na lang. At habang naririnig ang iyak ng bata, ay tila nagkaroon lang ng lakas
ng loob si Hayden para lumaban at magpakalakas. Gamit ang lahat ng lakas niya ay tumayo siya ng maayos at sa tulong ng mga bomberong nauna nang pinapatay ang apoy sa dinadaanan niya ay matagumpay niyang nailigtas ang 2 bata. Argel? Hyacinth? Umiiyak na wika ni Amelia at mabilis na niyakap ang 2 bata. Si Hayden naman na nakita iyon ay napapangiti na lang at doon ay nawalan na siya ng malay. Ang huling naririnig na lang niya ay ang pagkakataranta ng mga tao habang tinatawag ang pangalan niya. Si Amelia naman habang yakap-yakap ang 2 anak ay hindi na lang maiwasan ang mag-alala rin sa dating nobyo na alam niyang isinakripisyo ang buhay para sa mga anak niya. Hindi niya magawang malapitan ng lalaki dahil nakaalalay siya kay Hyacinth na hanggang ngayon ay wala pa ring malay. Nang dumating ang ambulansya, ay gusto pa sanang samahan ni Amelia ang dating nobyo sa isang ambulansya. Kaya lang ay kailangan niyang samahan ang anak niya sa kabila. Kaya para makabawi man lang sa pagsagip nito sa kambal niya, ay binisita na lang niya ito sa hospital room nito ng araw na iyon. Napatigil sa paglalakad si Amelia nang makitang may 2 bodyguard ang nakatayo sa labas ng private hospital room ni Hayden. Gusto man niyang diretsahang pumasok, ngunit ay alam niyang hindi po pwede. Bawal po ang ibang bisita, ma'am. Wika pa nga ng isang bodyguard na siyang ikinabuntong hininga na nga lamang ni Amelia. Pwede bang kahit 1 minuto lang? Kahit makita ko lang sana siya na okay. Okay lang yon. Mabilis na napiling-iling ang bodyguard. Naku, sumusunod lang din po kami sa utos, ma'am eh. Gusto pa nga sanang pumasok ni Amelia ngunit ayaw naman niyang gumawa ng eksena sa loob ng ospital, kaya hindi na nga siya nagpumilit pa. Mga alis na nga sana si Amelia nang marinig naman niyang pagtawag ng isang lalaki sa pangalan niya. Miss Amy? Napalingon si Amelia at ganun na nga lamang ang gulat niya nang makitang lalaking tumawag sa kanya. Arnel! Nagagalak na wika ni Amelia. Kasundo niya ito dahil bukod sa kanang kamay ito ng dati niyang nobyo noon ay naging kaibigan na rin naman niya ito. Kailan lang po kayo rito? At si Mayor po ba ang hanap niyo? Alam niya na bang nandito ka na? Sunod-sunod nga na pagtatanong ni Arnel sa kanya na siyang ikinatango na nga lamang ni Amelia. Oo. Nagkita na kami kanina pa. Dadalawin ko sana siya eh. Siya ang sumagip sa kambal ko. Gusto ko lang sanang makita kung okay lang ba siya. Isinakripisyo niya ang buhay niya para sa kanila. Pakikamusta mo na lang ako sa kanya. Hindi na nga nakapagtapos pa sa sasabihin si Amelia. Sumingit na nga lamang si Arnel para patigilin na nga siya sa pagsasalita. Pasok ka na lang po, Miss Amy, 2 taon kang hinintay ni Mayor. Kahit man lang ang kamustahin siya, kahit tulog pa siya, ay magiging sapat na yon para sa kanya. Para sa akin, magiging masaya na ako para kay Mayor kung mangyayari yun. Sa tulong ng kanang kamay ni Hayden, ay nakapasok si Amelia sa loob ng private hospital room. Doon ay sumalubong sa kanya ang nakapikit pang si Hayden. Gaya ng anak niya, ay tulog pa ito. Kaya alam niyang ilang oras din ay magigising na ito. Kaya bago pa man siya tuluyang makita at makausap ng dating nobyo, ay umupo na siya sa harapan nito. Tinitigan ni Amelia ang mukha ni Hayden at doon ay napapasilay na ang mumunting luha sa mga mata niya na alam niyang puno na ng pangungulila sa lalaki. Kung ang dating nobyo niya ay naghintay ng ilang taon sa pagbabalik niya, siya naman ay umabot ng taon at hanggang ngayon nga ay wala siyang lakas ng loob na bumalik sa mansyon ng mga Ramirez. Mabait ang mga magulang nito sa kanya pero siya na ang nahihiya sa mga ito dahil ni Katiting ay wala siyang naiaambag sa buhay ng mga Ramirez. Salamat at niligtas mo ang mga anak ko. Hindi ako naging matapang gaya ng ginawa mo kanina para lang mailigtas ang mga anak ko. Mabuti kang tao, Hayden. Malungkot na napangiti nga si Amelia. At saka hinawakan nga ang kamay ng lalaki sa huling pagkakataon
Alam kong coincidence lang ang pagtatagpo ng landas natin ngayon. Alam kong huli na ito, pero gusto ko lang sabihin ng mga katagang hindi ko kailanman nasabi sa'yo nung mga panahong nagplano akong umalis sa buhay mo, Hayden. Napangiti si Amelia at sa kamagaan ng loob na pinakitaan nga. Nangiti ito at pinakatitigan ng mukha ng dating nobyo. Salamat sa lahat. Sa loob ng ilang taon nating pagkakarelasyon, naging mabait ka at alam kong totoo ang lahat ng pagmamahal na ipinakita mo sa akin. Alam kong hindi na pwede na maging tayo. Nang matapos makausap ang dating nobyo, umalis na nga rin siya at bumalik na nga sa ward na kinaroroonan ng anak niya. Doon nga nadatnan nga niyang gising ang anak niya na siyang tumawag nga sa kanya. Mabilis na napasilay ang ngiti sa labi ni Amelia bago hinapit sa isang mahigpit na yakap ang anak niyang si Hyacinth. Nakisali naman si Archel na siyang mahina na ngang ikinatawa ni Amelia. Pasensya na kung iniwan ko kayo sa bahay mga anak. Hindi ko alam na may mangyayaring ganun. Sana dinala ko na lang kayo. Sana ginising ko kayo para sumama sa akin. Wika pa nga ni Amelia sa mga anak. Okay lang po, Mama. Hindi mo naman po kasalanan na may sunog po at isa pa hindi rin naman po madaling maging isang ina. Hindi niyo po dapat sisihin ang sarili niyo dahil hindi rin po madali yung ginawa niyo po na magtrabaho po para sa amin. Salamat din po kay Kuya Pogi dahil iniligtas po kami sa kapahamakan. Mabilis na napataas nga ng kilay sa Amelia sa anak at hindi na nga mapigilan pa ang mapatawa. Kuya Pogi, sa pagkakaalam ko ay hindi mo na silayan ni isa sa muka ng taong tumulong sa inyo kanina dahil nawalan na kayo ng malay, anak. Sad pa nga nito. Si Hyacinth naman napapangiti. Sabi po ni Kuya, Pogi raw po yung nagligtas sa amin kagaya raw po niya. Di naniwala po ako. Masaya siyang bumalik na ang sigla ng anak niya. Mukhang okay na nga ito at hindi na masama ang kalagayan nito dahil nagagawa ng magbiro sa harapan niya. Habang nakatitig sa dalawang anak niya, ay hindi na lang maiwasan ni Amelia ang mapangiti at makampante sa presensya ng dalawa sa buhay niya. Kahit na mag-isa niyang tinaguyod ang dalawang anak niya, ay hindi kailanman naging malungkot ang buhay nila dahil sa dalawang batang labis na naghatid ng kasiyahan sa puso at sa buhay niya. Nang araw ding yon ay lumabas ng hospital ang mumunting pamilya at nagpunta muna sa barangay market para doon na muna magpalipas ng ilang araw. Walang naiwang pera si Amelia dahil lahat ng ipon niya ay nasa bahay na siyang nasali naman sa sunog kaya hindi niya magawa-gawang magsimula ulit. Patay na rin ang mga magulang niya na siyang sandalan niya sa mga ganitong sitwasyon pero wala na siyang magagawa pa kundi ang magpakatatag kasama ang dalawang anak na siyang nakaasa at nakasandal lang din naman sa kanya. Samantala, si Hayden naman nang nagising ay si Amelia kaagad ang hinahanap at ang dalawang anak nito. Nasaan si Amelia? Nasaan ang dalawang bata? Kailangan ko silang puntahan. Natatarantang wika ni Hayden bago napapatayo mula sa kinahihigaan niyang kama. Tinanggal niya ang dextrose niya at hindi na alintana pa ang pagod sa katawan niya at ang sakit sa likuran niya kung saan may kaunting sunog at sugat siyang natamumula sa sunog. Pero Mayor, kailangan mo pang manatili sa ospital. Saad pa nga ni Arnel. Mabilis siyang napatingin dito at saka kinausap ito. Arnel, nakahanda na ba lahat ng pinahanda ko sa'yo? Wala namang ibang nagawa si Arnel kundi ang mapakamot na nga lamang sa sariling ulo. Pero Mayor, okay na ako, hindi mo kailangan maglala pa. Tungkol naman kay Papa, ako nang bahala sa kanya. Napapangiti na nga lamang si Hayden sa kamahinang tinapik ang balikat ng kanyang kanang kamay. Tara na, para namang hindi ka na nasanay sa akin, ilang taon ka nang nanatili sa tabi ko sa buong termino. Kaya alam mo na ang bawat pasikot-sikot ng utak ko. Alam mong hindi ako makakampante kapag hindi ko sila nadadalaw at natutulungan, kaya tara na. Nauna nang umalis si Hayden na siyang sinundan naman kaagad ni Arnel at ng dalawang bodyguard
na siyang nakabantay sa kanya sa hospital. Nang makarating sa barangay market, ay kaagad na bumaba ang 3 lalaki para alalayan si Hayden. Gayunpaman, ang lalaki ay nanatiling okupado ang puso at isipan sa nag-iisang taon na alam niyang ilang taon nang hinahanap ng puso at ng mata niya, si Amelia. Pagkalabas pa lang ni Hayden, ay halos nagsitilian at nagsikumpulan na ang mga taong nasa loob ng barangay market para dumugin na ang kinaroroonan ng lalaki. Samantala si Amelia naman, habang nakaupo sa nakalatag na karton, ay napapatingin na lang sa mga taong napapatili na at nagkukumpulan na ngayon sa Maya entrance. Nakita nilang may dumating na malaking van, pero dahil nakakumpol na ang mga tao, ay hindi na nila nagawang makita pa kung sino ang bagong dating. Amelia, nandiyan na si Mayor Hayden, nakabalik na siya. Sigurado akong may kaunting tulong na ibibigay si Mayor kaya tumayo ka na yan. Hoy kayo dyan, tumayo na kayo at nang hindi na kayo mahuli pa sa pila. Nagagalak na wika nga ng isa sa mga kapitbahay niyang nasunugan din. Si Mayor po ang dumating, Mama. Tutulungan niya po ba tayong lahat? Tutulungan niya po ba tayong makatayo muli sa buhay, Ma? Inosenteng pagtatanong pa nga ng batang si Hyacinth. Hindi ko alam anak pero ang alam ko, tutulungan niya tayong lahat, mabait ang mayor natin. Siya nga yung nagligtas sa inyo, ni Kuya Archel mo. Doon ay sabay na nanlaki ang mga mata ng 2 bata. Kuya Pogi po na nagligtas po sa amin si Mayor pala, Ma? Nagulantang naman na tanong ni Archel. Oo, nang nalaman niyang nasa loob kayo, hindi na siya nagalangan pa na pumasok para iligtas kayo. Wika pa nga ni Amelia. Kung si Hayden nga ang nandito, okay na kaya siya? Sa pagkakalam ko ay hindi pa masyadong naghihilom ang sugat niya sa likod. Nag-aalalang saad na nga lamang ni Amelia sa sarili. Ganon na lang ang pagkataranta ni Amelia nang makita ang biglang pagtayo ni Hyacinth at Archel at sabay na tumakbo papunta sa mga kumpulan. Napatawag na nga lamang siya sa kanyang mga anak. Kambal, lili kayo rito. Dito tayo dumaan para makita natin si Mayor at makapagpasalamat tayo. Matagumpay silang nakapunta sa unahan at diretsahan ngang nakita ang mukha ng Mayor na nagligtas nga sa kanila. Samantala, si Hayden naman, habang dinudumog na ng mga tao, ay patuloy pa rin sa pagtingin-tingin sa buong paligid. Dahil hindi pa masyadong naghihilom ang sugat niya, ay pinigilan pa ng mga bodyguard niya at ng kanang kamay niya ang mga taong lumalapit sa kanya dahil baka ay aksidenteng masaktan ang likod niya. Kung wala lang siyang sugat ay baka nakipagkamay at nakipagyakapan na siya sa mga ito para damayan ito sa nangyari. Mahal kong mamamayan, pasensya na kung hindi ko kayo kaagad nahatiran ng tulong, pero huwag kayong mag-alala, andito kami para tumulong. Ani nga ni Hayden sa mga mamamayan. Yes, Mayor, salamat po, bayanihan para sa ating kinabukasan. Pagsisigaw pa nga ng mga to. Pahintulutan mo na po kami kuya, gusto lang naming magpasalamat kay Mayor. Nagulat naman si Amelia nang biglang sumigaw nga ang isa sa mga kambal. Si Archel nga, hawak-hawak na ngayon ng 2 bodyguard kasama si Hyacinth na nagpupumiglas naman sa hawak ng mga to. Sa pagpupumiglas nila ay hindi sinasadyang natulak na sila ng bodyguard dahilan para mapahilata nga sila sa sahig. Si Hayden na nakita iyon ay mabilis nang napalapit sa 2 bata. Pinipigilan na ang bodyguards niyang saktan pa ang mga to. Okay lang kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Pasensya na sa mga bodyguards ko. Mahinang wika ni Hayden habang busy sa pagpapagpag sa nadudumihang damit ng mga bata. Ganoong na lang ang pagkagulantang ni Hayden nang biglaan siyang niyakap ng batang babae. Hindi na bago sa kanya ang yakapin siya, pero ang yakap ng batang babae sa kanya ay may ibang naging hatid sa kanya. Iba ang nararamdaman niya at tila ay napakasarap noon sa pakiramdam. Magaan ang loob niya at parang papayag na lang siyang nakayakap na lang sa kanya ang batang babae. Bagay na siyang bago lang kay Hayden. Napangiwi siya nang maramdaman ang pagkirot sa likod niya. Gayon pa man ay hindi na iyon alintana pa kay Hayden.
at hinayaan na ang bata na yakapin siya ng mahigpit. Akmang pipigilan na ito ng bodyguard niya nang mabilis niya itong pinigilan. Tinanguan niya ito para sabihing okay lang siya. Maraming salamat po sa pagsagip sa amin ni Kuya Archel, Mayor Kuya Pogi. Kung hindi po dahil sa'yo, baka wala na po kami rito. Baka naiwan na namin si Mama rito. Sigurado po akong malulungkot siya kapag nangyari po yun. Kaya maraming salamat po talaga, Mayor, Kuya Pogi. Nagagalak na wika ng batang si Hyacinth na siyang ikinangiti na ni Hayden. Nang gigigil niyang kinurot ang malubong pisngi nito at saka ay nginitian. Walang anuman. Masaya akong okay ka na. Masaya akong niligtas ko ang isang cute na batang katulad niyo. Nakangiting wika ni Hayden na siyang ikinahagik-hik na ng bata. Mabilis na nataranta ang mga bodyguards nang makita ang ginawa niya. Kinarga niya ang dalawang bata kahit pa ay kumikirot na ang likod niya sa parteng may balikat. Gayon pa man ay hindi na iyon alintana pa ni Hayden. Para lang ay makarga ang mga bata na alam niyang may lugar na kaagad sa puso niya. Lalo na at may koneksyon ito sa dati niyang nobya. Mayor, Hindi na pinatapos pa ni Hayden ang mga tauhan niya. Kahit pa kitang-kita na ang pag-aalala sa mga mukha ng mga ito para sa kanya. okay lang ako. Ilabas niyo na lang ang dala nating mumunting tulong para sa lahat nang nasalanta ng sunog. Simulan niyo na ang pagbibigay, may kakausapin lang ako, sige na. Pag-uutos niya pa sa mga tauhan niya na siyang kaagad namang kumilos, kahit pa ay nag-aalangan siyang iwan. Nang magsimulang kumilos, ang mga tauhan niya lalo na ang mga team nila sa gobyerno na busy na sa pag-aasikaso sa mga relief goods, ay tumalikod na si Hayden para kausapin naman ang mga bata na hanggang ngayon ay karga-karga pa rin niya. Nasaan ang mama niyo? Puntahan natin. Ani Hayden na siyang kaagad namang ikinatango ng mga bata. Naroon si Mama, Mayor. Tara, puntahan natin si Mama. Bibong wika ng batang si Hyacinth na siyang ikinangiti na ni Hayden. Sinundan niya ang itinuturo ng bata at nakita nga niya ron si Amelia na siyang nag-aayos sa hinihigaan nila. Nang makuha na tila ay gustong bumaba ni Hyacinth. Sa pagkakakarga sa kanya ay doon na siya, dahan-dahang yumuko para ibaba ang bata. Masakit man ang likod niya, ay ininda niya ang sakit para sa ikasisya ng bata na halos ay hindi na bumitaw sa kanya. Mama, nandito si Mayor, Ma. Nadala na namin siya. Tila puno ng kagalakan sa boses na wika ng batang si Hyacinth na siyang nagpangiti na muli sa lalaki. Amy, kaswal na pagkuha ni Hayden sa atensyon ng dating nobya na siyang napalingon na sa gawin niya. Si Amelia naman ay mabilis na napakunot ang noo nang makitay nga ang lalaki. Ang inaasahan niya ay mananatili muna ito sa hospital para tuluyang magpagaling. Pero gaya nga ng inaasahan niya ay umalis na naman ito ng hospital dahil ganoon katigas ang ulo nito. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nagpapagaling ka sa ospital? Huwag ka nang mag-alala. Hindi naman ako magliliwaliw dito. Naghatid ako ng tulong sa mga pinakamamahal kong mamamayan. Hindi biro ang nasalanta ng sunog lalo na at nawala lahat ng gamit niyo kaya kusa akong nagpunta. Ani nga ni Hayden na siyang tila nagpakurap-kurap sa mga mata ni Amelia. Sinong nag-aalala? Hindi ako nag-aalala sa iyo, no? Napaka-feelingero mo. Pero kasi, baka mapahamak ka. Nakakakonsensya lang. Nanliit naman ang mata ni Amelia nang makita ang biglaang pagngisi ni Hayden sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo? Napapakagat na nga lamang ng ibabang labi si Hayden para pigilan ang sariling mapangiti pa. Hindi ka nag-aalala sa lagay na yan? Aniya pa. Mabilis na napaiwas ng tingin si Amelia. Hindi mo naman kailangan tignan kung ano na ang naging kalagayan namin dito. Kahit inutusan mo na lang sana ang mga tauhan mo. Yumuko na nga lamang ng kaunti sa Amelia at takma na nga sanang tatalikod nang makarinig ng maliit na boses. Si Hyacinth pa lang nagsasalita na kanina pa nga nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanila nang hindi man lamang
namamalayan. Magkakilala kayo ni Mayor, Mama? Saan po kayo nagkakilala? Tanong pa nga ng bata na siyang nagpatigil kay Amelia. Bago pa man masabi ni Hayden ang totoong kaugnayan nila, mabilis nang yumuko si Amelia para makapantay ang mga anak at makausap ito ng harap-harapan. Mayor siya dito sa lugar natin, anak. Kaya ganoon. Hindi pa man tapos sa pagsasalita si Amelia, nagsalita si Hayden. No need for that. May pinahanda akong mga gamit at pagkain para sa inyo lang. Nasa kotse ko na. Pwede bang magtigil ka na, Hayden? Nainis nga ang boses na wika nga ni Amelia sa lalaki, na siyang tila nagpagulat nga rito. Nagulat si Hayden sa biglaang panininghal nga ng babae sa kanya dahil hindi niya inaasahan yun. Anong problema, Amy? Nagugulhang wika naman ni Hayden sa babae na siyang matatag nga na ikinaharap ni Amelia dito. Anong problema? Ikaw ang problema ko, Hayden. Bakit? Pulubi na ba kami sa paningin mo para dalhan ng kung ano-ano, ha? Alam kong walang-wala kami, pero hindi mo naman kailangan gawin yan. Napatingin si Hayden sa mga taong nakapila na ngayon ay pinamigay na nga ng mga tauhan niya. At doon niya nakitang nakatingin na ang mga ito sa gawin nila. Napapabuntong hininga na nga lamang si Hayden. Hindi ko naman kasi binibigay bilang mayor to. Ibinibigay ko to sa'yo bilang isang lalaki. Pangangatwira na nga lamang ni Hayden sa babae. Hindi naman kasi yun, Hayden eh. Mayor ka. Kahit na ano pang paliwanag mo, alam mong bibigyan ng mga tao ng meaning ng bawat kilos mo. Gaya ngayon. Tingin sila ng tingin sa atin kayong nag-uusap lang tayo. Umalis na nga si Amelia at humanay na sa linya para kunin na rin ang relief goods na para sa kanila. Samantala, si Hayden naman ay hindi na maiwasang mapabuntong hininga. Alam niyang mali siya. Hindi niya naiisip ang mararamdaman ni Amelia kapag ginawa niya ang bagay na iyon. Pero ang gusto lang naman niya ay yung matulungan ang mumunting pamilya. Wala siyang naiisip na iba kundi ang kapakanan lang ng dating nobya niya. Pero dahil mayor siya, alam niyang magiging iba ang dating nun sa ibang taong nakakakita sa kanila. Napatingin si Hayden sa mga batang inosente nang nakatingala sa kanya. Lumuhod siya ng kaunti para makapantay ang dalawang bata na ngayon ay matama nang nakatitig sa kanya. May gusto ka po ba sa mama namin? Kapag kuwan ay inosente ng pagtatanong ng batang si Hyacinth kay Hayden na siyang labis na ikinagulat na ng lalaki. May gusto siya kay Amelia at ang totoo ay mahal na mahal niya ang babae. Pero ngayong ang bata na mismo ang nagsabi noon ay tila nagugulat siya. Naiisip niya kung halata na ba siya, kaya nasabi iyon ng bata sa kanya. Napapangiti na si Hayden at saka ay pinagkatitigan ng dalawa. Hindi niya mawari pero magaan ang loob niya sa tuwing napapatingin sa dalawang bata na tila ay may koneksyon siya sa dalawa. Depende. Simpleng tugon ni Hayden na siyang labis na ikinakunot na ng noo ng dalawang bata. Depende po. Paano po yun? May gusto ka kay mama na pwede rin pong wala. Nagugulhang wika ng batang si Hyacinth na siyang mahina ng ikinahalakhak ni Hayden. Depende kung walang magagalit. Mahal ko ang mama niyo, kaso alam kong huli na ako. Nandyan kayo eh. Ayoko sanang magpatalo at isuko na lang ang pagmamahal ko sa kanya pero dahil kayo naman pala, ang mga anak niya sa iba, ay hindi ko nasisirain pa ang pamilya niyo. Kontento na akong makita na masaya siya sa buhay. Secret lang natin to ah. Huwag niyong sasabihin sa papa niyo at baka malagot pa ako. Mapagbirong wika pa nga ni Hayden sa mga bata bago nagpalingalinga sa paligid. Nasaan nga pala ang papa niyo? Ba't hindi ko siya napansin dito? Kapag kuha na ipagtatanong nga ni Hayden na siyang ikinatingin na nga lamang ng bata sa isa't isa. Bakit? Pagtatanong ni Hayden nang mapansin ang paglungkot ng muka sa dalawang bata. Wala naman po kaming papa eh. Sabi ni mama wala na raw po si papa, Kuya Mayor. Tila pagsusumbong pa nga ng batang si Hyacinth kay Hayden na siyang nagpagulat nga sa binata. Wala na ang papa niyo? Bakit daw? Anong nangyari? Sunod-sunod pa nga na pagtatanong nga ni Hayden ngunit nagkibit balikat na nga lamang ang dalawang bata.
Hindi na po namin tinanong si Mama tungkol sa iba, Kuya Mayor. Kapag kasi tinatanong namin siya, nakikita namin ng lungkot sa mga mata niya. Ayaw naming nalulungkot si Mama, Kuya Mayor. Naluluhang saad pa nga ni Hyacinth na siyang mabilis na ikinataranta na nga lamang ni Hayden. Nilapitan niya ang bata at saka nga siya mismo ang nag-alo rito. Sige, sorry na. Sana hindi ko na lang kayo tinanong pa. Hindi ko alam, halina nga kayo rito. Malumanay na wika ni Hayden at saka ay puno ng pag-iingat na niyakap ang dalawa sa magkabilang bisig niya. Lingid sa kaalaman nila, may pares pala ng mata ang kanina pa nakamasid sa kanila. Si Amelia. Labis siyang napapaluhan nang makita ang napakagandang tanawin sa barangay market. Iyon ay ang pagtatawanan at ang pagyayakapan ng dalawang anak niya at ng lalaking pinakamamahal niya. Naiisip niya na kung hindi lang sila nagkahiwalay, kung hindi lang siya naduwag na ipaglaban ang pagmamahal niya kay Hayden, baka ay nagkaroon na sana sila ng isang buo at masayang pamilya. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Hindi na po pwede dahil may kanya-kanya na silang buhay. Habang nagyayakapan sila Hayden at ang dalawang bata ay biglaan na lang sumakit ang likod ng lalaki. Dahil niyayakap niya ang dalawa ay naigagalaw niya ang balikat niya. Natataman din ng batang si Archel ang isang balikat niya. Dahil sa pagyakap nito, kaya mas lalong kumikirot ang sugat niya. Gayunpaman ay binaliwala niya ang lahat ng sakit at ininda niya iyon para lang sa dalawa. Ang akala ni Hayden ay tuluyan niyang maiinda ang sakit sa balikat niya. Ngunit napansin na pala ng dalawang bata na tila ay napapadaing na siya sa sakit. Okay ka lang po ba, Kuya Mayor? May masakit po ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ng batang si Archel habang nakatingin sa lalaki. Akmang magsasalita na si Hayden nang biglaan niyang maramdaman ang dalawang pares ng maliliit na kamay na siyang humahawak na ngayon sa mukha niya. Ang batang si Hyacinth pala iyon na inosente at mataman nang nakatitig sa mga mata niya. Kung may masakit po sa inyo, sana po ay gumaling na po kayo, Kuya Mayor. Malumanay na wika ng bata na siyang tila nagpaluha na kay Hayden. Alam niyang sila ang dahilan kung bakit nasasaktan siya, pero heto ang bata at kino-comfort siya sa pinakamagandang paraan. Ilang beses na siyang nakakarinig ng mga comfort words, pero iba ang naging dating ng mga salita ng bata. Tila hinihimas ang kaibuturan ng puso niya kaya ngayon ay napapaiyak siya. Kuya Mayor, okay lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Bakit po kayo umiiyak? Tila natataranta ng wika ng bata na siyang mabilis nang ikinapahid ng luha ni Hayden. Ngumiti siya para ipakitang okay lang siya. Okay lang ako. Napapayak lang ako kasi ang bait-bait niyong dalawa. Nagmana kayo sa mama niyo. Wika pa ni Hayden na siyang ikinangiti na ng dalawa. Mayor, pagtawag ng bagong dating, na siyang ikinatingin nila rito. Nakita kasi ng mga tauhan niya na tila ay nasasaktan na siya sa likuran niya. Kaya lumapit na ang mga ito para sabihing babalik na sila sa mansyon. Dito na kayo magantay sa mama niyo. Huwag kayong aalis nang wala siya, ha? Habilin nga niya sa dalawang bata bago tinignan ang batang lalaki. Dahil ikaw naman ang lalaki, ikaw dapat ang gumabay at magbantay sa kapatid mong babae. Mabilis namang tumango ang batang si Archel. Opo, Kuya Mayor, babantayan ko po si Hyacinth. Napangiti si Hayden sa narinig. Tama nga yan, Hyacinth pala ang pangalan mo? Kapag kuwan pagtatanong nga ni Hayden sa bata. Opo, siya naman po si Kuya Archel, kambal po kami. Pero dahil si Kuya Archel po ang naunang lumabas, nagkukuya po ako sa kanya. Makulit nga at bibong wika ng bata na siyang kinangiti na nga lamang ni Hayden. Mayor, tara na po. Nagdudugo na po ang likuran niyo. Mahinang wika ng tauhan niya na siyang ikinatayo na nga lamang ni Hayden. O paano ba yan? Alis na ako balik ako late bukas. Hindi na lang nagpaalam pa si Hayden sa dating nobya at umalis na dahil pakiramdam niya ay mahihimatay na siya
sa sakit ng balikat niya. Dahil na igagalaw niya iyon kanina, ay dumugo ulit, bagay na siyang mas nagpalala sa sakit ng balikat niya. Samantala, si Amelia naman, habang bumabalik sa kinaroroonan ng mga anak, ay napapakunot na sa noo niya. Hindi na niya mahagilap pa si Hayden, samantalang kanina ay nakikipagtawanan pa ito sa mga anak niya. Umalis na po si Kuya Mayor, Mama. Wika pa ng batang si Hyacinth nang mapansin na tila ay may hinahanap ang ina niya. Si Amelia naman ay nagulat na sa narinig. Gayunpaman ay hindi na siya nagpahalata pa at inayos na ang mga gamit nila. Saan na po tayo pupunta, Mama? Kapag kuwan ay pagtatanong ng bata nang makitang nag-iimpake na ng gamit ang ina. May mumunting bahay na iniwan ng kaibigan ko. Ang sabi niya doon na raw tayo tumira pansamantala. Wika pa ni Amelia sa mga anak niya. Nakausap niya ang kaibigan niya kanina sa cellphone habang nakapila. Nag-offer ang kaibigan niya na doon na muna sila tumira para ay hindi na sila magtiis pa sa market gayong nagsasardinas na sila. Hindi na umangal pa ang mga bata at mapayapa silang umalis ng lugar. Samantala, si Hayden naman ay halos mataranta na nang hindi na mahagilap pa ang mag-ina sa loob ng market sa sumunod na araw. Mabilis siyang nagtanong-tanong at napag-alaman niyang umalis na ang mag-iina. Hindi alam ng mga tao kung saan lumipat sina Amelia. Kaya halos ay nilibot na ni Hayden ang buong lugar para lang ay makita si Amelia. Ipinangako na niya sa sarili niyang hindi na niya ulit papakawalan ang babae. Ngayong nakita na niya ito, ay hindi niya hahayaang mawala ulit ito sa paningin niya. Naging desidido si Hayden na hanapin sina Amelia at ang mga anak nito. Sa tulong ng mga koneksyon niya, ay mabilis niyang nahanap ang mag-iina. At ngayon nga, ay nakatayo na siya sa harapan ng pintuan ng mumunting bahay na tinitirhan ng mga ito. Samantala si Amelia naman ay naghahanda na sa hapag para makakain na sila ng mga anak niya. Nasa ganoon siyang posisyon nang biglaan siyang makarinig ng katok mula sa labas ng mumunting bahay nila. Mabilis na napakunot ang noo ni Amelia. Wala siyang inaasahang bisita. Wala rin siyang inaasahang kakilala dahil bago pa naman siya sa lugar na iyon. Archel, dalhin mo na si Hyacinth dito. Sa hapag at mauna na kayong maupo. Pag-uutos pa ni Amelia sa lalaking anak habang naglalakad na papunta sa may pintuan para tingnan kung sino ang panauhin nila. Nagtataka man ay binuksan niya pa rin ang pinto. Ganun na lang ang gulat ni Amelia nang sumalubong sa kanya ang mapayapang mukha ni Hayden na tila ay inaasahan na siya sa loob ng bahay. Napapanganga siya at hindi na alam ang gagawin pa. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Nagugulantang na wika ni Amelia. Mas lalo pa siyang nagulat nang biglaan siyang hinapit ni Hayden sa isang mahigpit na yakap. Hayden, hindi na natapos pa sa pagsasalita si Amelia nang magsalita na si Hayden. Hindi mo alam kung gaano ako nataranta nang malamang umalis kayo sa barangay. Ang sabi ko babalik ulit ako, hindi ba? At ayoko nang pakawalan pa kayo ulit. Si Amelia nang makabalik sa realidad, mabilis nang napapalakas ang kabog ng dibdib at napapakalas na lamang din sa yakap nito. Ano bang ginagawa mo, Hayden? Umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Pagtutulak pa nga ni Amelia sa lalaki ngunit sadyang matigas ang ulo ni Hayden. Kaya hindi na nga niya pinakinggan pa ang dating nobya. Kuya Mayor? Nagagalak na wika naman ng bata na ikinangiti nga ni Hayden. Nangako kung babalik ako, di ba? Bumalik ako sa market kaso wala naman na kayo. Hinanap po kayo. Talaga po? Tila nga labis ang kasiyahang wika ng bata. Si Amelia naman na narinig yon ay mapapaawat na sana sa anak nang biglaan naman itong hinila si Hayden papasok sa mumunting bahay nila. Tila binabaliwala siya
dahilan para mapatimpi na nga lamang siya sa gilid habang nakasunod ng tingin sa kanila. Halika, Mayor. Upo ka po. Sakto po, kakain na po kami. Kumain na po ba kayo, Mayor? Sunod-sunod na pagtatanong pa nga ng batang si Archel. Akmang sasagot na nga sana si Hayden, nang biglaan namang may yumakap sa hita niya. Si Hyacinth pala yun, na siya ngayon nga lang napansin na bumisita sa mumunting bahay nila. Kuya Mayor! Nakangiting pika nga ng bata. Nagsimula silang kumain ng halos lahat ng kilos ay si Hayden ang gumagawa. Siya ang umako sa mga bagay-bagay na dapat ay si Amelia ang gumagawa. Bagay na siyang kinahiya na nga lamang ng babae. Mag-usap tayo. Malamig na wika na nga lamang ni Amelia sa lalaki bago na unang umalis. Anong pag-uusapan natin? Bakit pa sumunod ka na naman dito? Hindi ba halatang iniiwasan na kita, Hayden? Hindi ba halatang ayaw kitang makita ulit? Maayos na kami. Nasa maayos na kaming kalagayan kaya bakit ba sunod ka pa ng sunod? Panininghal na nga lamang ni Amelia sa lalaki. Hindi rin ba halatang ayaw kitang tantanan? Nawala kita noon. Nakipag-iwalay ka at binigyan kita ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Pero anong nangyari? Iniwan mo ko at hindi ka na bumalik pa. Hindi ko naman alam na ang pagbibigay ko pala ng oras sa'yo ang makakapag-isip-isip ka para umalis. Napaiyak na nga lamang si Amelia at mahina nga na pinagsusuntok ang lalaki. Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Ano na lang masasabi ng ibang tao na pumapatol ka sa isang babae na may mga anak na? May pinipili ba ang pagmamahal, Amelia? Ano naman ngayon kung may mga anak ka na? Ano naman ngayon kung may nakauna na sa'yo? Ang importante sa akin, mahal kita at wala na akong kaagaw mula sa'yo. Ikaw ang first love ko kaya bakit kita hindi pa pwedeng mahalin? Hinawakan nga ni Hayden ang mukha ni Amelia at saka ito pinakatitigan sa mga mata. Ano na lang masasabi ng iba? Anong pakialam ko sa mga salitaan na yun? Anong pakialam ko sa sasabihin ng iba? Ito naman ang tinutibok ng puso ko at wala nang iba pa. Lumapit nga si Hayden sa dating nobya at sa kapilit na nakipagtitigan sa mga mata nito. Ikaw lang babaeng mahal ko at mamahalin ko sa panghabang buhay, Amelia. Wala nang iba. Maraming iba na mas mayaman kaysa sayo. Mas maputi. Pero anong pakialam ko? Hindi naman sila ikaw. Hinapit nga ni Hayden sa isang mahigpit na yakap si Amelia at saka nga niya binigyan ng pagkakataon ang babae na makawala sa yakap niya. Anak natin? Nahutal at tila hindi mawaring wika nga ni Amelia sa lalaki. Oo, anak natin. Ngayong liligawan na ulit kita. Aakuin ko na ang responsibilidad sa kanila. Ako na ang tatayong ama sa kanila, Amelia. Tinupad nga ni Hayden ang naging pangako niya. Araw-araw siyang bumibisita sa mumunting bahay at doon na nga nakikipag-usap siya sa mumunting pamilya para mas makilala pa ang mga ito. Hayden, ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Panininghal nga ni Amelia. Nagluluto siya sa maliit niyang kusina nang biglaan na lang yumakap mula sa likuran niya. Natatakot siyang baka makita yon ng mga anak niya. Ano sa tingin mo? Siyempre niyayakap ang mahal ko. Nakangiting wika pa ni Hayden na siyang ikinatimpi na nga lamang ni Amelia. Bumitaw ka. Baka makita tayo ng mga anak ko. Anong anak mo? Anak natin, Amelia. Anak natin sila. Pagkatama pa nga ni Hayden na siyang ikinairap na nga lamang ni Amelia. Oo na, anak natin kaya bitaw na. Baka makita nila tayo rito eh. Ayokong mag-iba ang tingin nila sa akin dahil nakita nila tayong nagkakaganito. Pagrereklamo nga ni Amelia. Si Hayden naman napapangisi na nga lamang, lumingon siya. Sa may mesa at mahina na nga lamang napapatawa nang makita ang mahinang hagik-gikan ng dalawang bata na nakaupo sa hapag. Anong mag-iiba? Tignan mo nga sila, kinikilig pa nga eh. Wika nga ni Hayden na siyang mabilis na ikinlalingon na nga lamang ni Amelia. Ganon na lang ang pagka-estatwa niya. Nang madatna ng dalawang anak na ngayon ay nagbubungis-ngis nga na habang nakatingin sa kanila. Gusto ko ng baby brother, ma ha? Para po may makakasama po kami bukod po kay Hyacinth. Ano yan ni Archel na nag-request pa nga talaga ng kapatid. Namula na nga lamang si Amelia sa kahihiyan at napuno nga ng tawanan ng buong bahay. Maliit lang ang bahay na tinitirahan nila pero busog naman sila sa saya
Halos sa ilang buwang pagbisita nga ni Hayden ay nakasanayan na nga rin ng mga batang tawagin siyang papa at halos hindi na nga bumibitaw ang dalawa sa kanya. Papa, talaga po bang pupunta po tayo ng mall? Bibili po tayo ng malalaking laruan? Kapag kuha na ibibong wika nga ni Hyacinth na siyang ikinangiti na nga lamang ni Hayden. Yun ba ang gusto ng anak ko? Malumanay at buong pag-iingat na pagtatanong ni Hayden. Sa bata na siyang mabilis na ikinatango na nga lamang nito. Opo papa, gusto ko po. May malaking stuffed toy ako para po mayayakapin ako kapag umuuwi ka na po sa inyo. Wika pa nga ng bata na siyang tila nagpalambot nga ng puso ni Hayden. Kapag nandyan na po, ikaw po ang yayakapin ko, pero kapag uuwi ka na po, yung stuffed toy na po. Napapangiti na nga lamang si Hayden at saka kinarga ang bata. Talaga ba anak? Puno ng sayang tanong naman ito. Sa batang si Hyacinth, bibong tumangutango naman ang bata at saka yumakap nga sa leeg ni Hayden. Ang batang si Archel naman nakahawak naman sa isang kamay niya na tila ba totoong ama ng dalawa. Si Amelia naman na nakatingin lang sa eksena ng mga ito ay hindi na lang maiwasan ang mapaluha. Alam niya sa sarili niyang masaya siya, hindi lang para sa kanya kundi para sa mga anak niya. Nagpunta nga sila ng mall sakay-sakay, ang sasakyang dala ni Hayden. Nasa backseat ang kambal, habang si Amelia naman ay nasa passenger seat, katabi ni Hayden. Nang makarating sa mall ay kaagad nang inilibot ni Hayden ang mag-iina. Hinayaan niya ang mga itong kunin lahat ng gusto ng mga ito at siya naman ang magbabayad. At nang makarating na nga sila sa may stuffed toys, ay doon na halos napapasigaw ang batang si Hyacinth. Papa Bear! Pagsisisigaw pa nga ni Hyacinth habang nakaturo sa malaking bear na nasa itaas. Napapatawa si Hayden at siya na mismo ang kumuha ng stuffed toy para sa bata. Masaya naman itong niyakap ni Hyacinth at parang sa mga oras na iyon ay ayaw nang bitawan pa ng bata ang stuffed toy na kinuha niya para rito. Kung si Hyacinth ay may stuffed toys, si Archel naman ay may maraming laruan na panlalaki. Nang matapos ay nagpunta naman sila sa may groceries. Si Amelia naman ngayon ang hinahayaan niyang mamili ng mga pagkain para sa bahay. Sure ka okay lang talaga? Paninigurado pa ni Amelia sa lalaki. Oo nga, nakatawa namang tugon ni Hayden sa kanya. Baka kasi nadadamihan ka na. Hihinto na ako. Wika pa ni Amelia sa lalaki na siyang ikinangiti na nito. Isa sa mga nagustuhan ni Hayden sa babae ay hindi ito mukhang pera. Hindi nito tinitake advantage. Ang kayamanang mayroon siya sa buhay bagkus ay natatakot pa itong gastusin ni ₱1 sa bulsa niya. Hawak-hawak ang pushcart. Sa isang kamay ay hawak naman ni Hayden si Hyacinth na ngayon ay ayaw nang bumitaw sa kanya. Si Archel naman ay nasa ina nito na tumuturo pa ng kukuning grocery. Habang nasa ganoong posisyon ay nakarinig si Hayden ng tilian sa may gilid nila. Swerte naman ng babae. May gwapo ng asawa at may 2 cute pa at makukulit na bata na anak. Wika pa nga ng isang babaeng nakatingin sa kanila. Naku, sinabi mo pa. Kung ako ang may ganyang asawa at mga anak, naku, hindi ko na talaga iiwan pa. Hindi ko na pakakawalan pa, kamo. Banat naman ang isa na siyang palihim nang ikinangiti ni Hayden. Humabol siya kay Amelia at ipinahawak na ang pushcart sa babae. Ang akala nito ay napapagod na siya. Hindi nito alam na may gagawin pa pala siyang iba. Ganoon na lang ang tilian ng mga tao nang makita kung paano hinapit ni Hayden ang baywang ni Amelia habang nakatulak ito sa pushcart at nakahawak sa isang anak. Natapos ang araw na halos ay namumula lang ang pisngi ni Amelia sa kilig at hiya. Gayunpaman ay hindi iyon naging hadlang para ipakita ni Hayden kung gaano niya kamahal ang dating nobya. Amy, kapag kuwan ay pagtatawag ni Hayden sa nililigawan.
Napalingon si Amelia sandali sa lalaki bago napabalik sa sariling ginagawa. Naglilinis sila sa maliit na kwarto kaya ngayon ay nakaupo siya sa maliit na katring higaan nila sa gabi. Mag-ayos kayo bukas, ha? Ani Hayden na siyang mabilis nang ikinalingon ni Amelia. Bakit? Saan na naman tayo pupunta? Pagtatanong pa ni Amelia, ngunit ay hindi na iyon sinagot pa ni Hayden at nginitian na lang ang babae. Kahit nagtataka man kung bakit sila pinapabihis, ay sumunod pa rin si Amelia. Pagkarating ng lalaki, ay ayos na sila. Saan po tayo pupunta, Papa? Pupunta po ba tayo sa bahay niyo po? Kapag kuwan, ay pagtatanong ni Hyacinth na siyang ikinatawanan ni Hayden. Si Amelia naman ay mabilis na natataranta sa narinig. Napapatingin siya kay Hayden para tingnan kung ano ang magiging sagot nito sa anak at ganun na lang ang pagkabog ng dibdib niya nang tumango ito sa sinabi ng bata. Ano? Pupunta tayo sa inyo? Ibaba mo ko, Hayden. Ayokong pumunta sa inyo. Natatarantang wika na nga lamang ni Amelia na siyang palihim ng ikinamura ni Hayden. Amelia, please. Kahit sandali lang. Ipakikilala ko lang kayo sandali kay Mama at Papa. Kung ayaw mo manatili doon, aalis tayo kaagad. Basta, madala ko lang ang mga bata sa mansyon. Pagsusumamo pa nga ni Hayden. Oo nga, Mama, please. Gusto po naming tumingin sa bahay ni Papa Mayor, Ma. Nakanguso ng wika nga ng bata na siyang ikinabuntong hininga na nga lamang ni Amelia. Ayaw man niyang bumalik pa sa mansyon. Napilitan na nga siyang sumama. Hindi sa nag-iinarte siya. Nahihiya lang siyang bumalik o kaya ang umapak man lang sa mansyon ng mga Ramirez. Lalo na't siya ang nang iwan sa anak ng mga to. Nang makarating na nga sa mansyon ay halos na puno na nga ng singhapan at hiyawan ng mga bata. Gayunpaman si Amelia ay nanatiling kabado at labis-labis na ang kabog sa dibdib niya na parang anumang oras ay matutumba na nga siya. Manang, nasan si Mama? Pambungad na pagtatanong nga ni Hayden sa mayordoma nang makarating na nga sa mansyon. Nasa taas pa po, sir. Baka bababa na rin po yun. Saktong pagkasabi ng mayordoma ay may narinig naman silang yabag pababa ng hagdan. Oh Hayden, nandyan ka na pala? At may mga bisita ka pala. Sino yan, Amelia? Para nang nakakita ng multo ang ginang nang makilala nga si Amelia. Nang matauhan ay mabilis nga itong tumakbo palapit sa kanya at hinapit nga siya ng isang mahigpit na yakap, bagay na siyang labis na ikinagulat na ni Amelia. Amelia, saan ka ba nagpunta? Nag-aalala kami sa'yo. Alam mo bang halos hindi na natutulog at kumakain si Hayden kakahanap sa'yo? Hinihintay ka niyang bumalik. Hindi na nga pinatapos pa ni Hayden ang ina at napapadaing na nga lamang dahil binubuki nga siya nito. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglaan namang magsalita ang batang si Hyacinth. Kilala mo po ang mama namin? Kapag kuwan ay pagtatanong naman ni Hyacinth na siyang ikinalingon naman ng lahat sa gawin ng bata. Sino ang cute na bata na to? Nanggigigil pa nga at nakangiti na wika naman ang ginang na siyang ikinalunok ni Amelia ng laway. Anak ko, hindi na nakapagtapos pa. Sasasabihin si Amelia nang sumingit nga si Hayden. Tila tinatama ang naunang sinabi niya. Anak namin, Ma. Pagtatama pa nga ni Hayden na siyang ikinasinghap na nga lamang ni Amelia. Alam niyang inaako na nito ang mga anak niya pero parang nagiging iba na ang dating nun sa ina ng lalaki. Anak niyo? May mga anak kayo? Tila naluluhang wika ng ginang. Gusto nito si Amelia para sa anak. Kahit noong unang beses na dinala ni Hayden si Amelia sa mansyon ay nagustuhan na ito ng ginang. Tanging si Amelia lang ang nahihiya at para sa kanya ay hindi totoo ang lahat. Na parang panaginip lang ang lahat. May mga mayayaman kasing umaayaw na kapag mahirap ang nagiging partner ng anak nila, pero ang pamilya ni Hayden, basta masaya ang anak nila at mabait naman ang babae, ay payag na sila. Anak ko lang po, hindi naman natapos sa sasabihin si Amelia nang sumingit na naman si Hayden. Itatanggi mo pa rin ba, Amelia? Itatanggi mo pa rin ba ang katotohanan kahit na alam mong
Halatang halata na. Kapag kuwan nga ay pagkumpronta nga, ni Hayden na siyang tila napasinghap kay Amelia. Mabilis niyang kinuha ang mga bata at itinago na nga lamang sa likuran niya. Anak ko lang sila, Hayden. Amelia, please. Hanggang kailan tayo magkakaganito? Gusto ko nang bumalik na kayo sa akin. Huwag mo nang ilayo sa akin ng mga bata. Nagsusumamong wika nga ni Hayden. Alam ni Amelia na walang kasalanan ng lalaki. Siya ang duwag. Siya ang may kasalanan ng lahat. Mas pinili niya noon ang umalis na lang kaysa ang masira ang reputasyon ni Hayden bilang isang mayor. Tumatakbo si Hayden pagka mayor noong nalaman niyang nagdadalang tao siya sa anak nila. Gusto niya sanang sabihin kay Hayden kaso natatakot siyang baka ay gamitin ang pagbubuntis niyang iyon para matalo si Hayden sa laban. Pangarap ng lalaki ang sumunod sa yapak ng ama at ang maglingkod sa bayan. Ayaw niyang siya lang ang sisira sa pangarap ng lalaki dahil lang sa nagdadalang tao siya. Ngayon namang alam na ni Hayden ang katotohanan ay natatakot siya. Natatakot siyang baka kunin ng pamilya nito ang mga anak niya at ilayo sa kanya gaya ng ginawa niya. Mama, anong nangyayari? Bakit mo kami tinatago mula kay Papa? Humihikbi ng wika ni Hyacinth. Kumalas si Hyacinth mula sa pagkakayakap niya at saka ay tumakbo na papunta sa ama. Gusto ko kay Papa, Ma. Wag na natin po siyang iwan, Mama. Umiiyak pa na wika ng bata na siyang ikinaluha na lamang ni Amelia. Ganoon na lang gulat ni Amelia nang biglaan na siyang hapitin ni Hayden sa isang mahigpit na yakap. Please, Amy. Bumalik ka na sa akin. Huwag na kayong umalis. Humihikbi pa ngang wika ni Hayden. Hindi mo na ba ako mahal, ha? Kasi ako, kahit ilang taon pa ang lumipas, mahal na mahal pa rin kita. Napakapit na lang ng mahigpit si Amelia sa damit ng lalaki at doon na umiyak. Dahil sa pagiging selfish niya, ay nasasaktan ngayon ang mga anak niya. Dahil sa mga pag-aalinlangan niya, sa buhay ay naipagkait niya sa mga anak ang pagmamahal ng isang ama. At ang totoong kaligayahan na alam niyang sa lalaki lang nila makakamtan. Bumalik ka na, Iha. Ilang taon ka naming hinintay. Welcome na welcome ka palagi sa mansyon namin at dahil may mga anak na naman pala kayo, baguhin natin ang apelyido mo sa pagiging Ramirez. Doon sigurado kung hindi ka na magdududa pa sa sarili mo kung welcome ka ba talaga dito o hindi. Nagkaayos rin sa wakas sina Hayden at Amelia. Muling binuksan ni Amelia ang kanyang puso at si Hayden naman ay desididong makuha ang loob ng dating nobya. Sa ilang linggo at buwan nilang pagsasama, dumating na nga sila sa huling hantungan ng relasyon nila, ang kasal. Do you take Hayden Ramirez as your lawfully wedded husband? Pagtatanong pa ng pari, na siyang buong pusong sinagot ni Amelia. Yes, I do, Father. Napuno na ng palakpakan ang simbahan at doon na nga nila tinapos ang kasal sa isang mainit na halik na alam nilang ikakasimula ng totoong kasiyahan sa buhay nila. Sa ilang buwang pagsasama sa iisang bubong ay nakabuo ulit sila ng anak at ngayon ay alam nilang sabay na nilang sasalubungin sa paglabas nito sa totoong mundo. Welcome to the world, Baby Harris. Nakangiting wika ni Hayden habang karga-karga na ang anak sa mga bisig niya. O anak, heto ng baby brother mo. Lumabas na. Nakangising wika ni Hayden at saka ipinakita na sa anak na si Archel ang sanggol. Sumilip naman ang bata. Welcome to the world, baby brother. Wika pa nito at saka ay pinatakan ng halik ang nakababatang kapatid. Bagay na siyang ikinalambot ng puso ng lahat. At nang nakisali na nga si Hyacinth, ay doon na sila napapatawa. Hindi ito nagpapahuli sa kuya niya. Si Amelia naman na siyang nakatanaw lang sa pamilya, ay hindi na lang maiwasan ang mapangiti. Hindi niya akalain na sa paglisan niya sa mansyon, ang mga anak lang din pala niya ang magiging daan para matagpuan niya ang nakatadhana sa kanya, ang maging asawa ni Hayden
at maging ganap na Ramirez na. At magmula noon, naging mas masaya nga ang kanilang pamilya. At wala na nga silang mahihilin pa. At nagpapasalamat sila sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Amelia at Hayden. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Daisy Blaza, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marin Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lini of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao of Isabela, Eli Bita Solo of Milan, Italy, Jessica Vargas,
Aniseta Andrino, Evelyn of Nueva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Tanaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadec, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Opaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emegoba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Tanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto,
Cecilia Alvior, Naitan, Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.